Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na to na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang mag-aral na yung mga salita, Panginoon, pakinggan ang inyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin. I-bless mo, Panginoon, ang platform na to, Panginoon. Sa mga participants, Panginoon, na live na nandito sa discussion na to, Panginoon, ikaw ang magbasbas sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din sa mga taong makikinig ng recording na ito, Panginoon, in another platform, Panginoon. Ikaw ang siyang gumabay, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas at wala isa sa amin, Panginoon, pagkat di kami karapat-dapat, Panginoon, sa kabila ng mga bagay na aming nagagawa, Panginoon. Tunay na ang kabutihan mo, Panginoon, ang patuloy na nagpapala, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, spiritually, mentally, physically, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin at sa gagamitin mo sa hapon na ito, Panginoon, sa oras na to. Ikaw ang magbasbas sa kanya, sa kanyang bibig at sa mga kanyang isip, Panginoon, upang i-deliver, Panginoon, yung mensahe, Panginoon. Ikaw ang siyang pumilos hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ng aming activity na ito, Panginoon. At minsan pa, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat in dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's start. As usual, meron tayong weekly testimony, pero pwede natin tong anytime baguhin. Uy, thank you, Kat, for joining. Kakaumpisa pa lang namin, kakatapos lang naman ng prayer, pero we're preparing the weekly session sa isang another supposedly weekly testimony, pero just in case may backup plan tayo para sa fellowship this afternoon. I prepared parang topic to a series para sa susunod na mga weeks. Pwede nating pag-usapan in a form of sharing lang in testimony. Pero kung may gusto kayong i-share, pwede naman sa chat ay mga bagay na kumilos yung Panginoon sa buhay natin. And also, kung may mga prayer request tayo, we encourage yung mga sa mga ikinig ng recording natin to join the fellowship live. Dito lang naman to sa Zoom, so hopefully matuloy na talaga yung face to face natin, no? Ang hirap talaga itawid, no? Pero yun siguro yung kalooban ng Panginoon, kaya para sa natin, para sa kabutihan din naman natin yun. So ipag-pray lang natin kung ano yung will ng Panginoon, kung kailan tayo magkikita-ita. So itong hapon na to, magandang platform pa rin na natuloy itong recording na to, and still it's a fellowship. Meron ba kayong gustong i-share? Oka, Kat, Tim, James, or pwede nyo i-share sa chat or mag-unmute lang kayo for what happened for the past 7 days. Ano yun, Oka? Ako hanggang ngayon, general cleaning pa rin ako. Talaga? Kamusta, Oka? Parang malakas yung ulan kagabi. Di naman kayo binaha ulit. Wala namang malakas lang ang ulan. Yun lang. Pero okay. Nung last Wednesday, yun talagang pinakamalakas. Dahil talaga nagpataas ng tubig dito sa amin. Okay. Ako naman, sanay naman ako may baha sa labas. Hindi ko naman expected na aabot pa agad sa may sala namin yung tubig. Ang expected ko na sa labas lang, okay lang yan. Wala akong mayaangat. Pag may kailangan tulong, Oka, like, halimbawa, mag-aakot o maglinis, kung sakaling may free sa isa sa atin, di ba? Magandang fellowship din yun yung madadalaw natin yung isa't isa. So, pag ina tayo ng pagkakataon. Ano pang mga pangyayari for the past few days, Oka, sa'yo? Yun nga yung ko. Akin, sanay na ako ng 2015, habagat. Sa labas lang ng bahay namin, okay lang. Baha. Wala nang problema, hindi na pumasok sa bahay. Ito lang, nung kanina, pumasok na. Oo nga. Yun ay posibleng part ng learning sa atin.
ng Panginoon. Kaya, actually, tinatry kong i-tie up yung mga natutunan ko din sa mga environmental activities dun sa kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. So, bilang mga Kristiyano, isa siguro rin sa mga tayo din dapat ang nakikitaan ng magandang halimbawa, lalo pagdating sa pag-aalaga ng kapaligiran, 'di ba? Yun, salamat ako ka. Si Kat nag-share sa chat. Salamat dito, Kat. Pasalamat din sa Panginoon kasi bala ko sana mag-resign. Oh. Pero di natuloy. Siguro may plano pa din ng Panginoon kasi maluwag sked ko sa work eh. I see. Salamat, Kat. Bakit ano bang nangyari sa Ba't mo balak mag-resign? Stressful na ba? O sobrang exhausting ng schedule? Thank you yung chat mo, Kata. Pero yun, may similar experiences nga rin ako. Ayun, share ko na rin. Total, nasa naman tayo. Nasa testimony part. Tim, share ka lang din usually, stress naman yan. And dati naalala ko mga 5 years ago, parang taon-taon lagi ako nagsisend ng resignation ko sa trabaho. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Yun yung mga panahon na hindi kasi ang driver mo lang bakit ka nagtatrabaho, yung mga personal mo lang na intention para kumita and magkaroon ng trabaho, 'di ba? Pero yung malaking factor na may guidance sa ng Panginoon kasi lahat ng trabaho merong stress. Lahat ng trabaho kasi may mga tao ka may encounter na hindi align dun sa intentional na paraan na gusto mong makita. Ayun, sabi mo nga, Kat, walang stress sa work eh. Matampuhin lang ako. Hindi naman nagtatampo. Baka hormones lang yan, Kat. Oo. Amen. So, ayun, buti at nasa trabaho ka pa rin na yan, Kat. Blessing yan ng Panginoon. Regardless kung gaano ka napapagod o gaano ka layo sa trabaho. Yan yung mga provision ng Panginoon. Regardless kung gaano ka tayo kalakas kumita dyan. Dinesign niya ng Panginoon para sumapat para sa kailangan natin. And ano work mo, Kat? Yan. Alam mo, na-share na to ni Kat nung unang session ata. Pero Kat, describe mo nga ano yung eksaktong trabaho mo ngayon. Pwede ka mag-unmute? Para hindi lang boses ko yung naririnig. Kasi recording to eh. Ayaw na, naiilang na. Ano yun, Oka? Naiilang ka na palagi boses mo. Kasi naglalaba daw si Kat. Kaya hindi siya makapag-unmute. Pero anong trabaho mo, Kat? Paki-chat na lang. Ako na magbabasa. Kahit basa yung mo, kamay mo for sure. Meron pa ba, James, or mamaya naman na lang siguro share, James, sa time na i-alat natin for sharing. Yo, Tim, meron ka bang recent happenings that you would like to share? Para after 10 episodes siguro, pag binalikan natin itong mga naunang episode na to, makikita natin yung progress natin, yung paggilos ng Panginoon. Despite the struggles, and hopefully, makatulong tayo sa isa't isa para magpanalanginan. Kasi supposedly, bago tayo tumalon kay James, kung feel free to share ma-interrupt nyo yung flow natin. Okay lang yun. Supposedly, I was about to share yung or pwede nating pag-usapan dito yung 5 ways to strengthen our prayer lives. Isa nga sa nabanggit dito sa dun sa list of supposedly discussion natin. Hindi ko alam kung paano siya na-apply sa kanya-kanya nating buhay. Medyo may diverse diverse lineup tayo ng lineup ditong mga participants ng session na to. Number 1, according to this list, we have to pray in every circumstances. Kung we're in the middle of trouble or we're in a happy mood, isa to sa mga bagay na na naalala ko parang
na-share ko sa anak ko noong time na nag-struggle siya sa school. Take note, lang to 6 years old. Sabi ko sa kanya, pag malungkot ka sa school or nagse-celebrate ka, lagi feeling mo may nambubuli sa'yo, lagi kang mag-pray kapag nag-succeed ka sa isang exam o kaya quiz. Lagi kang mag-pray, magpasalamat, and kung kailangan mo ng guidance, mag-pray ka lang lagi. Kasi yun yung most powerful opportunity na meron kang conversation sa Panginoon, one-on-one conversation with God. Pangalawa, have faith in prayer. Sabi sa James 5:15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Diba sa mga nakaraang testimony natin, sharing, meron tayong mga prayer request, and malaking tulong doon yung tayo nagpapanalanginan. Kaya nga importante na nandito tayo sa session na to, nakakapag-engage tayo sa isa't isa, na share natin kung ano yung burden natin, kasi yung power of prayer requires faith in our prayer. In the midst of this group, kasama ng Panginoon. Third, give thanks in prayer. Mga bagay na baka nakakaligtaan natin, na dapat nating pagpasalamat. For sure, meron tayong mga wins with God. Yun yung mga baka natatabunan ng mga struggles natin. Yun yung every testimony session, yun yung pwede nating gamiting tool para ibalik yung papuri sa Panginoon. Kasi makakapagpalakas siya either sa akin, or kay Tim, or kay James, kay Oka, or kay Kat. By the way, shinare ni James yung natin, yung topic for today, and I'll let him discuss later on. Hopefully mag-align to sa biyaya ng Panginoon yung topic natin. Later on, pwede nating i-open yung discussion. Ano ba yung mga thoughts natin? May 5 points tong isang sinishare ko. 5 ways nga to strengthen our prayer. Have faith in prayer, give thanks in prayer. Last 2, yung try changing our prayer routine. Kung sa palagay natin, sa lifestyle natin, hindi appropriate, lalo mga panggabi tayo, we have to pray for us to pray. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Galing sa Psalm 62:8. And finally, pray with other people. Importante to sa atin. Bilang part ng testimony session natin, ipanalangin natin kung ano yung struggle ni Pastor James, ni Pastor Tim, ni Oka, ni Katrina, and every part ng session natin. Lalo na yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Next level na tayo dun sa part na sa biyaya ng Panginoon, nakilala natin yung Panginoon, hinanap niya tayo, nang natagpuan niya tayo, tinawag niya tayo. Next level would be reaching out to those people who are not into the presence of God o hindi nila nakilala yung Panginoon. Sabi sa Matthew 18:20, di ba? For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Matthew 18:20. So yun yung importansya ng fellowship na meron tayo. And hopefully, this should work. Lalo kung kasama natin yung Panginoon. Kaya nga, lagi tayo nananalangin bago mag-start, di ba? Kasi hindi to gawain ni Argel, o hindi to gawain ni Pastor James, o ni Pastor Tim, o ni Oka, or ni Katrina, or whoever part of the session. Ito ay gawain ng Panginoon na dapat ang ma-highlight lang kung ano yung pagkilos niya sa buhay natin. That's it. Pag-pray din natin na yung mga topic na pinag-uusapan natin every week will also reach out. Kaya nga, tinatry natin i-expand yung platform, yung recording as much as possible, accessible sa lahat. Pero we encourage everyone to join the live session kasi ito lang yung paraan para makilala natin yung isa't isa. And on the last point nga kanina dun sa in strengthening our prayer life, we have to pray with other people. Yung mga kamag-anak natin na hindi nakakilala sa Panginoon, mga kabatchmate natin, kapatid, kaibigan, di ba? Sabi ni Tim dito, remind me yung part ni Peter and ni Jesus Convo, sabi dito, sa Luke 22:31-32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you
as wheat, but I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. So ito na yung role natin bilang nakakilala tayo sa Panginoon. Aside from strengthening our brethren or expanding our field para sa pagtatanim ng salita ng Panginoon, pag-pray natin yung mga kapatid natin kasi hindi laging malakas tayo, 'di ba? Kaya nga yung mahalaga yung daily devotion natin. Oka, thank you for always sharing yung mga daily devotion mo. Other than that, I committed yung on top of my personal devotion, itong online devotion yung galing sa In Touch website. Every 5 o'clock in the morning, expect nyo na merong devotional message dyan sa chat room natin, sa Bridging the Gap. Yung mga hindi part ng chat room na yan, hopefully you can join the live session kasi yung mga participants na yun yung i-add natin doon. Kung meron kayong mga personal devotion, pwedeng isama nyo lang to, i-add on nyo na lang. Pero hopefully magkaroon kayo ng personal devotion maliban dito na kumbaga magnilay-nilay tayo. Sabi ni Tim, pero si Jesus pinaglaban niya tayo at pinagpray. Tama. Praise God. Let brotherly love continue. Amen. Thank you, Brother Tim, for sharing. So yun, enough with me on the topic nung shinare ko. Kasi supposedly series conversational topic to. Yung 5 ways to strengthen your prayer life. Gusto kong ibigay yung pagkakataon naman kay Pastor James para sa devotional message natin for the day. And I think it's the lose to gain yung topic ni Pastor James from 2 Corinthians 9:6-15. Pastor James, para share mo sa amin yung message. 2 Corinthians chapter 9:6-15. Basically, alam naman natin to. It's about hindi tayo magko-collect ng kanilitan na offering But gusto lang natin na punin yung idea about giving. And hindi ito nakafocus sa material na bagay. But mostly, kapag usapan natin dito is more on our relationship to our Lord and Savior and then to others, to our peers, or sa mga, hindi lang sa peers, kundi sa lahat ng tao. Kung paano tayo makikitungo sa kanila, kung ano yung magiging character natin sa kanila. But question, pwede ba maglagay kayo ng isang mahalagang bagay sa isipan nyo? Ano yung pinakang mahalaga or importante bagay or pwede nyo sabihin ng tao na sabihin nyo na lagay nyo sa isipan nyo, and then kung ito ay hihingiin sa inyo, kung ito ay kukunin sa inyo, ibibigay nyo ba to o hindi? Yeah. Sometimes, kapag ka nagbibigay, parang ang tingin kasi ng mga tao, talagang kawalan. Mabigat. Mabigat. And, bakit hindi natin tingnan sa perspective ng isang magtatanim, ng isang farmers? Kung titignan natin, sa unang pagkakataon o sa unang sulyap, parang yung ginagawa nila is parang nagpapagod lang sila nang walang assurance, nang walang quote-unquote, ito kasi ang mindset ng mga tao ngayon yung salitang kinakailangan may return of investment. ROI, tama. Di ba? Kaya mahirap pang magpaluwal or maglabas dahil ang isipan ng mga tao, ano yung ROI? Diba? But kung titignan natin yung perspective ng mga sowers, parang 50-50. Hindi nga 50-50. Diba? Like, eto nga, dumaan yung si Karina. Diba? May mga instances ng mga sowers, ng mga farmers, parang nasa punto na nang aanihin na nila yung kanilang mga pananim. Tapos biglang, katulad ng Karina, biglang mawawala. Hindi lang 50-50. Talagang minsan, nangyayari sa buhay nila na nawawala.
And kadalasan, pagdating sa spiritually speaking, iba naman. Okay, sabi nga natin, ito madalas ang tinitingnan na parang sa mga farmers, parang ang bigat naman. Parang wala namang kasiguraduhan na mayroong babalik. But in return, kapag ka meron na talagang nagbunga na, talagang dumating yung panahon na sila ay mag-harvest na, hindi lang isa yung kanilang mga harvest. Ito, example, may nakita ako sa Facebook. Pinakita ko sa Facebook na naglagay lang ng isang piraso ng kamote. Iniwa niya lang yung isang bunga. Iniwa niya lang. And then, may ginawa siyang process. Tapos, itinanim niya. Tinanim niya. After ng ilang buwan, yung lumabas na, actually, hindi nga isang buo yun eh. Hinati niya, kalahati lang. Yung kalahati na yon, nagbunga ng marami. Nagkaroon ng kapalit na marami. Mas marami yung ibinalik. Mas marami yung na-harvest. And ito yung madalas na hindi natin nakikita. Especially sa buhay natin, lalong-lalo na yung buhay natin. Sabi nga nila, YOLO. Yeah. You only live once lang. Isang beses ka lang naman mabubuhay. Kaya kung anong lahat ng gusto mo, gawin mo na. Kung ano yung makakapagpasaya sa sarili mo, kung ano yung layaw na pwede mong ibigay sa sarili mo, so be it. Kasi minsan ka lang mabubuhay eh. But, dito sa 2 Corinthians, ito yung ipinapakita sa atin. Okay, sabi ko nga kanina, hindi tayo, kasi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6-15, hindi na lang natin babasahin ng buo. Pinapakita dito, si Apostle Paul, tinuturuan yung mga taga-Corinto ng mga believers na magbigay, na talagang tumulong sa mga nangangailangan. Okay? But, I believe kasi na hindi lang naman material ang pangailangan ng bawat isa sa atin. Maliban na lang, katulad ng pangyayari ngayon, like, kanina na-open ni Oka na hindi pa tapos yung pag-aayos sa kanilang tahanan. Like, I don't know, hindi rin nabagit ni Pastor Timothy kung naayos na yung dapat ayusin sa loob ng kanilang, sa lugar nila na talagang nakaranas din ng lumbaha. At maliban doon sa mga bagay na to, tingnan natin kung ano yung sinasabi natin na ano ba yung itinuturo sa atin ito spiritually speaking ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6-15. Lang guidance natin. But sa unang punto, nakasunod dyan, kung mapapansin natin, ang nakalagay dyan is nakalagay dyan, forgetting ourselves is the beginning and finding of life in Christ. Okay? Bakit? Kasi dapat nating kalimutan natin kung ano identity natin. Hindi. Ang sinasabi dito, kalimutan natin, limutin natin yung old self natin. Okay? Yung old self, like for example, ang mga tao kasi nakafocus sa pansariling naisip, sa pansariling kagustuhan. Kung ano lang yung papasok. Yun lang. Yun yung, or madalas, naisipan ng mga tao, more on survival. Kasi tayo, nowadays, ang mga tao, namumuhay for survival lamang. Okay. Makikita natin na ito yung maraming, ito yung nasa isipan ng marami. To survive. But hindi tayo dinisign dito ng Panginoon. Bakit? Bilang mga mananampalataya, ilalagay tayo dito, tayo may mga nakakakilala sa Panginoon na may relasyon sa Diyos. Hindi ito yung pangako ng Diyos. Kung babalikan natin ang creation, napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But, survival, bakit? Kasi madalas ang inisip ng tao, sabi nga ng kasabihang Pilipino, isang kahig, isang
tuka. Pero hindi, sabi ko nga natin kanina, hindi ito yung design sa atin ng Diyos. Bakit? Balikan natin, Old Testament. Paano ba create ng Panginoon ang mundo? Di ba? Imagine, lahat ng pangangailangan ng isang tao, inilagay muna ng Diyos lahat. Na-prepare na, inihanda na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Bago niya likhain kung sino yung magbe-benefit ng mga bagay na yon, ng creation na yon. And then, eto na ngayon yung tao, pagdating niya, nung nagkamalayan si Adan, wala siyang ibang gagawin kundi pangalagaan yung mga nandoon, yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaso, sa ating nga mga tao, sabi nga natin, madalas parang wala naman nangyayari. Yun yung isipan nating mga tao. At sabi bakit yun yung unang punto natin? Sabi sa Matthew chapter 10 verse 39, ang sabi dito, 10:39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano ibig sabihin? Ang tao focus sa sarili. Tayong mga tao, ang laman lang ng isipan natin kung ano yung kaya nating gawin. Rather na kaya ng Panginoon to eh. Bakit ako natatakot? Bakit ako laging nag-aalala? Bakit parang lahat ng oras, tingnan natin. Nabanggit nga ni Brother Arjen last time sa sharing niya, yung priorities natin. Priorities lang ba natin trabaho? Ang priorities ba natin yung mga bagay na magbibigay lang ng kasiyahan sa buhay natin, sa katawan natin, ng kaligayahan sa katawan natin? At hindi. Tingnan natin, ang tinitingnan kasi natin, yung mga resources. Di ba? Hindi natin tinitingnan, hindi natin kinikilala yung nagbibigay, yung source mismo. Bakit hindi yung source ang hanapin natin? Amen. Kung yung source ang patuloy nating nahanapin, na patuloy nating kakauhawan, na patuloy na makakita, magkukulang kaya tayo? Basically, yes. Kasi, makakaranas tayo ng ilang mga pagsubok, ng mga ilang challenges sa buhay. But, ang pangako ng Diyos hindi nababago. Ang tinig ng Diyos hindi nagmamali. Sabi niya, kung sino ang lumilimot sa kanya sarili, silang makakasumpong. Di ba? Ano ibig sabihin? Unahin lagi natin sa buhay natin ang Panginoon. May naisin man tayo, yes, hindi agad-agad nating makukuha. Bakit? Kasi maaari ito ay hindi pa natin pangangailangan. Maaari may tinutulong pa ang Diyos sa buhay natin. Sabi doon, tinuturuan tayo ng Panginoon na bilangin kung ano yung buhay natin. Bilangin kung ano yung sukatin, kung ano yung mga bagay na kakayanan lang natin. Kasi hindi naman lahat kaya natin gawin. May limitation tayo. But ang Diyos, naniniwala ako na hindi maiksi ang kanyang mga kamay para abutin ang mga pangangailangan natin. Kinakailangan lang na meron tayong bitawan. Sabi kanina, di ba, forgetting ourselves is the beginning and finding of life in Christ. So, papaanong paraan? By losing rather than gain. Pangalawa, by sacrifice rather than self-preservation. Ano na ba yung na-sacrifice natin sa Panginoon? Madalas, sa devotion na lang pagbabasa ng Bible.
Ang sabi ng Joshua, chapter 1, verse 9, meditate it day and night. I don't know kung may gumagawa sa atin noon, no? At minsan, ang sabi na lang ni Pastor, minsan nung sinasabi na lang ni Pastor madalas na parang, gawin nyo to kung saan kayo mas komportable. Or tayo mismo, nagde-decide tayo kung ano yung mas maluwag na oras. Doon pa lang sa pagpili ng oras na magkakaroon tayo na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, may na-sacrifice ba tayo? I believe wala pa rin sacrifice doon. Kasi bakit? Pansarili pa rin yung nauna. Kung ano lang yung nakaluluwag. Kung saan may maluwag na oras, doon natin siya ilalagay. So, sinasabi dito, ibig sabihin, yung sabi, di ba, self-preservation. Ang nauna pa din, yung pansariling kalalagayan. Pwede natin isama na dito yung pangatlo yung buy time spent for others rather than time lavish upon ourselves. Ilang oras, kapag may mga lumalapit, kapag may mga nangangailangan ng advices or nagsisik ng mentoring at tayo yung kanilang nilapitan, ano yung dating nito sa atin? Na ibibigay ba natin yung tamang oras? Dito papasok yung sinasabi, quality over quantity. Mahaba nga yung oras na pinag-usapan nyo, pero habang nagsasalita yung tao, nakasama mo na lumapit sa'yo, yung isipan mo, iba ang tumatakbo. Iba yung focus mo. Sabi nga natin kanina, ang mga tao, ROI ang tinitingnan. Gusto ko lang sabihin, madalas tayo nagiging Koreano. Nagiging Korean tayo. Bakit kinakailangan? Ano bang mapapala ko riyan? Ano ba ang makukuha ko riyan? Ano ang makukuha ko riyan? Ano mapapala ko riyan? Like for example, kaya ako naitanong kanina kay Brother Arjen kung ano yung format ng kanilang ginagawa every Saturday pagdating sa mga kabataan. Kasama yun. Na po pwede namang ipahinga nila yung oras. Yung material. Hindi lang yung material. Yung oras. Di ba? Sabi nga natin, yung oras. Gaano kahalaga sa isang tao? ROI. Return of investment. Pero wala naman akong mapapala dyan But again, kagaya nung mga farmers, hindi man sa ngayon, but sa tamang panahon, sa panahon ng kanyang pagbubunga, ng kanyang buhay, lahat ng itinanim ay aanihin. Right now, pagtatanim, ang ginagawa rin, for example, nung Hingo fall, nakaka-amaze nga yung bagay na yun. At talagang na nagkaroon sila ng heart na gano'n para sa family, para sa anak nila na kanilang gugugulin. And ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon na kung sino man ang nagbibigay ng buhay para sa Diyos, sila yung mas aani ng mas marami. Yes, binibigay ng Panginoon ang pangailangan ng bawat isa sa atin. Pero, sabi nga, di ba, doon sa talent, yung isa, yung tatlo binigyan, yung isa, 20, o yung isa, 5, yung isa, 3, 10, 5, and then 1. Yung binigyan ng 10, ang ginawa niya, ininvest niya. Nung bumalik yung Panginoon nila, ang sabi, ito ay naging doble. Ganun din yung pangalawa. Yung pangatlo, ang ginawa niya, itinago niya. Ibinaon niya. Nung bumalik, sabi ng Panginoon, kunin sa kanya at ibigay doon sa meron pa, doon sa mas marami na ibalik. Nawawalan. Sa halip na magkaroon, nawalan pa. At ito na isa Panginoon sa bawat isa sa atin. I-invest natin ng tama maging yung buhay natin.
Okay. Sabi nga natin kanina, hindi tayo mag-focus sa mga material na bagay. At ang pag-usapan natin is yung buhay natin. Bakit? Gusto ko lang daanan na, di ba, nag-i-invest tayo sa maraming bagay. Yung health natin, pinaghahandaan natin sa pamamagitan ng mag-invest sa mga ganyang bagay, like insurance. Sabi nga insure. Ini-insure natin yung buhay natin dito sa mundo. But, after nung buhay natin dito sa mundo, insured pa ba tayo? Nakapag-invest kaya tayo tungkol sa buhay natin after dito sa mundo? Again, isa yon sa paghandaan natin. Isa yon sa bigyan natin ng investment. Dahil nga, handa ba tayo mag-sacrifice ng oras natin? Handa ba tayong isakripisyo yung mga bagay na meron tayo kung hihingiin ng Panginoon? And then, handa ba tayong mawalan sa halip na patuloy na isipin lang kung paano magkakaroon? Bakit? Ang Diyos ang magbabalik ng lahat sa pangailangan natin. Pangalawa, sabi diyan, God blesses those who give of their lives and resources. Kaya nyo sa text natin, 2 Corinthians 9:6. Sabi, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Tingnan natin dyan, nasabi dyan, nung dalawa, give your time and you'll have more time to give. Set no limit on your love and you'll have more love for others than before. Minsan kasi pinibigyan lang natin ng oras at minamahal lang, iniibig lang natin kung sino yung gusto natin ibigin. But remember, ang sabi ng salita ng Diyos, papaano mo akong maiibig? Ang sabi ng Diyos, kung yung mga taong o yung kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo makuha ibigin. Papaano pa kaya ako? Kaya, sabi yung mga example na ibinibigay ng Panginoon about giving. For example, ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon na lang. Di ba? I don't know kung ito kaya natin gawin. Si Argel ba kayang ibigay, for example, naglalakad sila ni Oka. And then si Oka biglang napagitna. Handa ba si Brother Argel na itulak si Brother Oka para siya yung masagasaan? Medyo mapapaisip tayo, no? Kung anak ko yan, pwede pa. Siguro parang gano'n eh. Kung asawa ko yan, pwede pa siguro. Pero ibang tao, teka lang. Pag-isipan ko muna. Maaaring gano'n. Lalo na siguro kung yung kapitbahay natin na nagwawalis tayo ng tuwing umaga. Paglabas natin para pumasok, may kalat na naman doon. Mga plastic pa. Yung pala sinabit ng kapitbahay. Eh, no? So, makuha kaya natin silang mahalin. Sabi nga natin, baka pili. But remember, nung ang Panginoon ay namatay sa krus, ang Panginoon sa Kristo, hindi niya sinabi kung para kanino lang yun. Hindi sa ikilan. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang sino mang manampalataya ay maliligtas. Sa lahat, ibinigay. Na i-offer para sa lahat. Kumusta yung pag-spend ng buhay natin dito sa mundo? Ito ba ay nakalatag para sa atin? Pansarili lang natin? Ito ba ay nakalaan para sa mga piling tao? Sa mga kilala? Sa mga nais-nais lang? Kumusta ang buhay natin? Sabi nga, when you grasp, you lose. When you give to God, you gain. May lumireceive ba na galit na nakasara yung kanyang kamay? Kaya,
Pag punong-puno ka na, madalas, ito yung sabi natin, kapag may kinuha ang Diyos sa atin, ibibigay kaya natin. Remember, pag may kinuha ang Panginoon, hindi niya hayaang walang laman or walang kapalit. Kapag may kinuha ang Diyos sa ating mga kamay, hindi niya ito hahayaan na empty. Pagkos, papalitan ng Diyos ang mga bagay na ito. Sabi ko kanina, simple lang. Gusto kasi natin dito para magkaroon tayo ng engagement. Ngayon, ang tanong, sa mga bagay na to, ano yung nahihirapan tayong gawin? Okay. Ano yung nahihirapan tayong gawin sa mga bagay na to? Nahihirapan ba tayo na limutin yung mga... limutin kasi, denying ourselves into it. Kasama dito yung priorities natin. To obey sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Para gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. And then, handa ba tayong magbigay ng panahon sa mga taong nangangailangan? Okay. Sabi nga, ulitin ko ulit, sa pangalawa, sa 2A, give your time and you'll have more. Set no limit, sabi sa 2B. Set no limit on your love. Hello. Madalas yung ginagawa natin, merong measurement. Kaya, minsan pati nga sa pagpapatawad no? Parang, patatawarin kita pero, ganyan din. Hindi naman siya lumalapit ito kasi yung ginawa niya, kaya bakit ko siya pag-aaksaya ng panahon? But remember, ang Diyos hindi lang nagbigay ng oras. Kaya, even yung buhay niya, ay ibinigay niya para sa'yo. Sabi ko nga kanina, huwag natin masyadong bigyan ng pansin kung ano yung makakapag-satisfy sa needs natin. Ang hanapin natin, yung source ng lahat. Sino yung source na to? Ang Panginoon. Upang magawa natin yung mga bagay na to, patuloy nating saliksikin, patuloy nating pagkauhawan na ang Panginoon ay patuloy na magpakilala sa atin. Dahil sa ganung pamamaraan, doon natin magagawa yung mga bagay na to. Lose to gain. Buhay mo dito sa mundo at ang Panginoon ang bahala. Sabi nga, do your part and God will do the rest. And God bless sa ating lahat. Habang nag-meditate ko yung message, nire-recall ko yung mga pagkakataon na I was reintroduced sa salita ng Panginoon. Tama yung message, no? Laging personal gain yung intention natin kung bakit tayo lalapit sa isang tao, for example. Kasi alam natin na makikinabang tayo either sa time, sa financial resources, whatever. Ganun din sa Panginoon. At first, nung nagsimula kami, honestly, ang main reason ko nun, kagaya nung sa story na shinare ni James kanina about yung talents, yung parable of talents. Yung binigay, may multiple talent siya, ang ginawa niya, in-invest niya in different platform para lumago, yung isa tinago niya. Ganun yung eksaktong nangyari sa amin. Naisip ko nung mga panahon na yon, meron akong maayos sa pamilya, meron akong maayos sa trabaho, may resources ako to travel sa iba't ibang lugar. Pero di ko nahanap yung di namin nahanap yung joy, yung enough joy para mag-continue ka ng mahabang positive experience sa buhay
So, dumating sa point na unti-unti yung mga resources na yun, parang may fear of letting go na tipong, ito, paano kung alisin sa akin ng Panginoon yung anak ko o yung asawa ko, yung pamilya ko, yung bahay na meron ako, yung mga material na mga bagay, personal yun di ba? Yung trabaho, pwedeng alisin ng Panginoon instantly, pwedeng habang nagdadrive ako pa pwedeng malisgrasya ako bukas, di na ako makakita bilang isang graphic artist, hindi na ako magpa-function. So, yun siguro yung mga paraan ng Panginoon para unti-unti tayo na i-penetrate din na sa dulo, sa kanya lang tayo magre-rely. Mahirap yun isipin at first na tipong, lalo kapag umiral yung pride natin bilang ano ba kung may pinag-aralan tayo o kaya maganda yung status natin sa buhay, meron tayong maraming resources financially o mga material na mga bagay. Parang hirap nun, no? Parang yung fear of losing something pa lang ay yun na yung magiging intention mo kung bakit ka lalapit. Pero again, dun sa text natin, hindi lang to tungkol sa finances, sa time especially. We're sacrificing our time, our resources para sa spiritual gain. May isang article ako na basa nung mga nakarang araw. Yung Panginoon, hindi siya nagsasalita for the sake of financial gain. Instead, it's always about souls. Kaya parang ironic para sa akin manggaling bilang isang financial advisor na i-share tong bagay na to. Kaya salamat Pastor James sa pagkakataon na ikaw yung ginamit ng Panginoon para i-share to. Kasi mahalaga na maliban sa mga health, finances, and material things, trabahuin natin yung mga kaluluwa natin kasi yung higit na bagay na mahalaga. Yung existence ng Bible sa history and sa mga buhay natin, hindi siya biro na tipong kailangan nating labanan yung knowledge and wisdom ng Panginoon para labanan yung mensahe niya against our wisdom. I don't think mananalo tayo doon. And I don't know how the message reach out to our hearts. Hopefully, we continue our lives with not forgetting our life in Christ, di ba? Losing rather than gain. Consider sacrificing our resources, our time. Kasi yung benefits ito, kung pag-usapan natin yung ROI nito, spiritually, we have our spiritual gain, di ba? The more we give time, God will give us time. Di ba? Our lives, biyaya ng Panginoon na magkaroon tayo ng pamilya or on the other hand, yung mga wala pang pamilya, imagine, we're existing with our family, relatives, sa mga kaibigan, kasi may purpose na ginagawa ng Panginoon, trying to penetrate yung salita ng Panginoon sa mga buhay natin, kasi hindi lang tayo yung target ng Panginoon, kundi lahat, di ba? Walang excuse dun sa purpose ng Panginoon para iligtas. Hindi lang si Oka yung ililigtas dito. Hindi lang tayo yung ililigtas dito. Ang goal ng Panginoon, lahat tayo, mga kaibigan natin na hindi nakakilala sa Panginoon. Yung mga anak natin, hindi pa naman nila entirely naiintindihan yung mga bagay na to. Yung mga kaibigan natin na hindi nakakilala sa Panginoon, tayo yung gagamitin ng Panginoon para i-materialize yung intention niya sa buhay natin. And hopefully, yung message ay mag-reflect sa mga buhay natin. Thank you, Pastor James. May dadagdag ka ba, Pastor James? Or Tim? May question kayo, Kat, Evelyn? O Kat? Illustration lang about losing. Okay. Sino dito yung mahilig sa mangga? Di ba mangga pag buhay? Pag ipinato mo yung I am talking about yung sa buto. Yeah. Pag buhay yan, pag binato mo yan, may buhay ba yan? May magkakaroon ba siya ng ibang buhay pa? Di ba hindi? Yung buto, kinakailangan niya mamatay. Yung nabubulok. Yeah, nabubulok. Pag nangitim, ibig sabihin, unti-unti na siyang namamatay. Nawawala na siya ng buhay. And then, pag namatay siya, hayaan mo lang siya doon. Magugulat ka,
bakit may mangga dito? Bakit may nabubuhay na puno ng mangga? And then, after a year, ilang taon ang lumipas, ano nangyari? Yeah. Nagsimula saan? Namatay yung tawag dito, yung buto, yung bunga. Nung namatay siya, tapos biglang nabuhay. And after nun, ano nangyari? Maraming tao na ikinabang, na-enjoy nating mga tao, may hilig sa mangga, yung bunga niya. Hindi lang mangga, kung ano mang prutas na namumunga ng marami. Nagsimula yon sa namatay, nabuhay, ng buto. And then, nabuhay, and then, yun na, namunga ng marami. And ito yung nais ng Panginoon sa atin. Mamatay tayo sa sarili nating mga buhay, kundi yung buhay ng Panginoon yung i-apply natin sa mga buhay natin. And ang Diyos ang magbibigay ng maraming bunga para sa atin. Maraming example sa Bible. Abraham, about sacrifice. Si Abraham, ang buhay niya galing siya sa maayos na pamilya. But nung sabi sa kanya ng Panginoon, dadalhin kita doon sa lugar na hindi mo alam. Sabi pa, hindi mo alam. Hindi alam ni Abraham kung ano yung pupuntahan niya. But si Abraham, sumunod lang. Patuloy siya na i-bless ng Panginoon. Ganun din ang bawat Jesus natin. Amen. Thank you, Pastor James. Pastor Tim, feel free to chat kung may gusto kang idagdag. And, may gusto ka bang... Go ahead. Narinig niyo ako? Oh, malakas. Alright, ganda nung message. Kasi totoo naman sa panahon natin, ang mga tao, yung ROI na word, gusto nila meron agad, alam mo yun? May kapalit agad ng tao. Or may something na bagay na kailangan bumalik personally or personal gain nga. Ika nga sabi mo nga ang tao sa panahon natin ngayon parang nagiging selfish kasi ang katawagan dyan pagka pinalalim pa natin. Di ba sabi ng First Timothy sa huling mga araw, yung mga tao, magiging ganito yung tatangian nila. So, yun nga, yun yung magiging mahirap. Pero sa Panginoon kasi, ang gusto lagi kasi ng Panginoon, yun nga, sinample ni Brother James, yung farmers, di ba? Ang totoo talaga, hindi siya, ang Panginoon, alam niya na kung ano ang kailangan niya. Pero sabi nga ni Pablo, ni Paul, di ba sabi niya, hariin yung mga kalugian ng mga bagay na narito sa ibabaw ng lupa. No, kaya yung word na, alam niyo ba, ang ibig sabihin ng to win, para manalo tayo dito. Sabi ng isang great evangelist, to win is by losing. Malugi ka dito sa mundong ito, pero panalo tayo sa Panginoon. Pero namang isang preacher na narinig ko, sabi niya, alam niyo, ang pagpunta sa langit, hindi kailangan pataas. Alam niyo, ibig ko sabihin, the way up is down. Sana nakikita niyo yung point yan. The way up is down. Ibig sabihin, sabi ng scripture, di ba, if you want to come after me, let him deny yourself and take up his cross and follow me. Di ba? Kung talagang gusto natin sa Lord, sumunod sa Panginoon, bibitawan natin lahat. The way up is down. So, kasi ang tao, ganito eh. The way up, talagang up sila. Yan ang tao. Gusto matayo, gusto ganito, gusto makilala, gusto lahat ganito, gusto mayabang. Pero ano ba, sa mata ng Panginoon, sa Diyos, the more na tayo ay nagpapakababa, diba? The more na tayo ay lumadanas ng mga ganito. Kasi dapat ang mag-reflect sa atin si Lord, hindi naman yung sarili natin. So, ang ROI natin, especially, nakikita natin, hindi lang tayo sa material. Sabi nga ni Pastor James, ang sources na nakikita natin, tingin kasi ng tao, material lang. Pero sabi nga, yung pag-invest natin sa project, diba? Kaya,
Alam mo, Brother Arjen, yung ministry o yung sabi na nating ministry ito kasi binigyan ka ni Lord ng gift, binigyan ka ni Lord ng skills, o meron kang mga children na naalagaan dyan or tinututukan dyan. Sarili mo, sabi nga nito dyan, nag-assume kami na parang lahat binubus mo yung effort mo. Pero di ba, alam mo, isang araw, parang sa mga sanlibutan, of course, siyempre, wala naman tayo makikita dyan, bakit tayo. Pero tayo kasi, sabi nga natin kanina, no, sabi ni Pedro, yung sinare ko kanina sa scripture na when you are converted, we're talking about converted, yun yung mga truly born again na talagang nakita ang kalooban ng Panginoon. Without, wala kang mag-gain or basta ang gusto mo mailapit yung mga tao sa Panginoon. So, I'm sure lahat tayo nagkakaisa doon sa hangarin na yun. Hindi man natin unahin. Alam niyo ba, ito nga may binubuo akong series sa church. Naintindihan ko ang kaligtasan, mga kapatid, o yung eternal life. Hindi pala pang sarili natin. Yung sabi ng isang mga evangelist na binabasa ko, sabi niya, eternal life is living for others. Sana nakuha niyo yung point ko, no? Sabihin, oo, alam natin na tayo, tanggap natin na binigyan sa ating Panginoon kaligtasan. Pero ano niyo ba, tayo rin kailangan i-share natin ito. So, kinuuna natin ito kasi yun pala yung naunawaan natin na ang kaligtasan ay hindi lang pang sarili sa atin, kundi para sa nila. Kaya natin ito ginagawa, di ba? Ang hangarin natin is to connect, to reconnect, to share, to reach out, di ba? So, tuloy lang natin ito mga kapatid. And I'm sure, sabi nga, hayaan lang natin. Kasi, totoo naman, kung nagtanim tayo, wala namang instant or tawag ito, overnight na meron agad. Diba? So, naniniwala lang ako long na tama yung motive, yung objective natin sa Panginoon. Yung paglilingkod natin, hindi natin unaluan ng kung ano or ibang mga agenda. Diba? Hallelujah. So, nakikita ko na ito ay i-grant ng Panginoon lahat ng ating panalangin. The bless nito. I'm sure merong kapangyarihan ng salita ng Diyos to reach out. So, hindi natin alam ngayon kasi nagtatanim pa lang tayo. Diba? Tayo ay nagtatanim. Pero isang araw, sabi natin, diba? Ang pag-aani naman, sabihin, hindi ka lang palagi nagtatanim. Dadating ang panahon ng pag-aani. Yung pag-aani na yun, naniniwala ako na Diyos ang nakakalam, at lahat tayo, sabi nga, ay naniniwala ko na magiging mabunga ito. So, salamat Sir James for the gift of yung sharing na yan dahil parang ako rin ako kanina, parang binabalikan ko, ang tao ngayon, puro you live, di ba? Sabi mo nga, YOLO. Minsan lang tayo mabuhay, so gawin na natin ng mga bagay-bagay dito, makasaya na tayo, pero meron silang isang kakalimutan. Yung ibigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Magkaroon sila ng relasyon. So, salamat, no? Ako, na-refresh ako sa message na narinig ko. God bless you, Brother Arjen. Thank you, Tim, for sharing your key takeaways dun sa message na shinare sa atin ni Pastor James. And to close yung may mga prayer request tayo, ay chat na lang. Evelyn, Kat, thank you for joining. You can share your thoughts as well. Pwede yung mga prayer request natin, pwede nyo i-chat para if analangin natin. Sabi ni James sa Matthew 9:25, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Totoo yun. At nakita na natin sa maraming buhay, di ba? Yung format na we're so much focused on our wealth, our health, physical health, pero yung situation natin on our spiritual being ay poorly managed. Ito yung pagkakataon na yun. And I just wanna add na to keep on reminding para sa mga makakarinig ng recording na to, this is our way, one of our efforts to reach out na mahal tayo ng Diyos. Kaya ginagawa niya to. Hindi to para kay Pastor Tim or Pastor James o sa akin o kanino man, kundi para
i-reach out yung mga kaluluwa na hindi nauunawaan na mahal sila ng Panginoon. You don't have to find so much love on our wealth or our physical health na sobrang mahal na mahal natin yung sarili. Given na yun pagkapanganak ka lang sa mundo ng isang tao, instant na na kumbaga naka-default mode tayo na mahalin yung sarili talaga natin. Kaya nga hanggang ngayon iisip natin yung mga konsepto ng self-love about providing so much for ourselves kasi deserve natin itong mga bagay na to. But let us be reminded again that God love us, and that's why despite yung nature natin na makasalanan tayo, kaya pinipili tayong yung mga kasalanan na to, nase-separate tayo sa pagmamahal ng Diyos. We need to just get back kung ano yung paraan ng Panginoon i-extend yung pagmamahal niya sa atin na by our faith through Jesus Christ, di ba? Kung maalala natin sa mga nakaraang testimony session natin, sa nakaraang sharing natin, yung kaligtasan natin, our spiritual health can be managed and through our faith with Jesus Christ. Kasi yun lang yung paraan para maligtas tayo. And hopefully, yung mga succeeding session natin will continuously help us gain our spiritual faith sa atin, sa iyo, Oka, kay Evelyn, Kat, including kay Pastor James and Pastor Tim, kina Melay, Vicky, kina Apple, and Mark, yung mga nakaraang participants ng session natin. And hopefully, maka-reach out tayo sa ibang alumni na nahihirapan itawid yung spiritual aspect nila. Kasi alam naman natin na dumaan tayo sa part na yun, and this is just God's way of reaching out to them. Ito na yun. Wala nang iba. Nung tinawag tayo ng Panginoon, gawin tong bagay na to, ibig sabihin ito yung purpose nun. Kung ma-recall natin doon sa isang episode natin about how God is trying to call us, ito na yung pag-respond na yun, and understanding naman ano ba yung purpose ng Panginoon by doing this. And getting back on our text dun sa 2 Corinthians 9:6-15, dun sa message na ni Pastor James, it's about sacrifice, losing. It's about giving our time, and do not set limit of our love, extending our love for others. Ngayon, tapos siguro tayo sa pananalangin, tuloy natin ipag-pray itong mission ng Panginoon sa online platform na to. And hopefully matuloy yung pagkikita-kita natin face to face. Di pa siguro kalooban ng Panginoon na mangyayari yun. Kaya maraming mga bagay na hadlang. Pero ipagpasalamat natin kasi ginagawa ng Panginoon yun. And still, nag-continue tong program na to. Pagpanalangin natin yung mga kaibigan natin na nahirapan sila sa commitment nila and on sacrificing their time. Kahit di dito, lalo na mahalaga yung once a week at least you have our commitment para pumunta sa gawain ng Panginoon, makinig ng salita niya. Our daily devotion is also important, at lalo na yung panalangin natin. Lagi tayong manalangin. Shinare kanina ni Pastor James, day and night. Hindi to optional na tipong kung anong convenient sa atin. Kahit hindi convenient sa atin, gawin natin to. Alam natin hindi convenient, pero hindi to optional na gawain. Ito ay required para lumago tayo. Hindi na to bagong message na baka hindi mag-work sa akin yan. No? Nakita natin yung mga buhay in the past ng mga nag-struggle sa kanilang spiritual na mga buhay. Dahil din dito yun sa mga bagay na to. Let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, maraming salamat ulit, Panginoon, sa message, Panginoon, na shinare mo sa amin, Panginoon, through Pastor James, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, para alamin anong appropriate na message, Panginoon, para sa bawat sa amin. Hindi lang sa mga tao na nandito ngayon na nag-participate sa aming live session. Ganun din, Panginoon, sa makikinig ng recording na ito, Panginoon, na soon na sa aming podcast channel, Panginoon, ng Bridging the Gap under Starbrook Christian Alumni page, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipagpatuloy yung gawain na ito, Panginoon. Di namin kaya, Panginoon, with our own expertise, with our own knowledge, with our own time,
we can't do it without your help, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-gather ang aming sarili, i-compose ang aming sarili every Saturday afternoon, Panginoon. Ganun din, i-prepare mo ang mga sarili, ang aming mga personal na commitment, Panginoon, to go on a worship service, Panginoon, para magkaroon ng personal na mas malalim at mas consistent na personal relationship sa inyong gawain, Panginoon. Lalo tigit sa inyong mga salisa, Panginoon. Basta-basahan mo si Oka, si Evelyn at ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. Ganun din si Kat, Panginoon, kasama ng kanyang partner at kanyang pamilya. Si Pastor James at si Pastor Tim sa kanilang mga gawain, Panginoon. Ganun din, Panginoon. Dalangin po namin ang mga kaibigan namin na wala dito ngayon, Panginoon. Alam po namin ang mga gawain na karoon sila ng commitment bago ito, Panginoon, ay magkaroon ng kasapatan, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pagbibigay mo ng provision, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga physical na pangangatawan, Panginoon. Lalo tigit sa aming mga spiritual na mga buhay, Panginoon, na patuloy kami magkaroon ng magandang relationship through our prayer, Panginoon, in our one-on-one conversation with you every day, Panginoon. Day and night, kahit na hindi convenient para sa aming mga oras, Panginoon. Tulungan mo kami gawin ito, Panginoon. Magkaroon kami ng excitement para gawin ito, Panginoon, at magkaroon ng willingness para trabahuin, Panginoon, anumang mga weaknesses namin, Panginoon, spiritually. At sa hapon na ito, sa aming paghiwa-hiwalay, i-bless mo ang bawat sa amin sa aming mga natitirang mga gawain, Panginoon. And get back next week, Panginoon, with full of excitement to have a fellowship with these brethren, Panginoon. Salamat at binabalik po namin ang lahat ng papurit. Salamat sa inyong dakilat mga Panginoon pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.